Hosanna sa anak ni David, 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 Hosanna sa anak ni David. Hari ng Israel, pinagpala ang napalito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna sa kaitaasan, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan, ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin, para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin nang sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik, ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako, hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din nang lorhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin.
pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tugon ay atin pong aawitin. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong binabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong Bawat taong makakita'y umiiling nanunukso, palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong binabayaan? May pangkat na mga buhong na sa aki pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay, butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masi. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong binabayaan? Hati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang libat na tumikan, inaang sa sakalan. Huwag mo ako kulilangin, huwag kaligtan, Panginoon. O aking nagpagligtas, bilisan mo ang pagtulog. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong binabayaan? Ang lahat ng ginawa ko'y inangalan ko sa lahat. Sa gitna ng kapulutan, pupurihin kitang lahat. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya inyong dakilain, kayong angkan ako. Ikaw bayan ng Israel, ay sumamba at mamlikod. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong binabayaan? Diyos ko, bakit naman
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Maging tao siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ang lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Masunurin Kristo Jesus, nagain ng buhay sa krus, kaya di na ilan ang Diyos at binigyan ng alang tampok sa langit at sansinuko. Pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. 2 araw na lamang at pista na ng Pasko at ng tinapay na walang lebadura. Ang mga punong saserdote at ang mga eskriba ay naghahanap ng paraan upang lihim na maipadakip si Jesus at maipapatay. Sinabi nila, "Ngunit huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga tao." Nooy nasa Betania si Jesus sa bahay ni Simong Ketongin. Samantalang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. Ito'y dalisay na nardo. Binasag niya ang sisidlan at ang pabango'y ibinuhos sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroon at sila'y nag-usap-usap. "Ano't inaksayang pabango? Maipagbibili sana iyon ng higit pa sa 300 denaryo at maibibigay sa mga dukha ang pinagbilhan." At sinisi nila ang babae. Ngunit sinabi ni Jesus, Bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, at anumang oras na inyong ibigin, ay magagawa ninyo sila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi pa may binusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang mabuting balita, mababanggit din naman ang ginawa niyang ito bilang pag-alaala sa kanya. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay pumunta sa mga punong saserdote
upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang marinig ang gayon at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula nooy humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang Pampaskwa, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa akin. Nagtungo sa bayan ng mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila. At hinanda nila ang hapunang Pampaskwa. Kinagabihay dumating si Jesus kasama ang 12. Nang sila'y kumakain na, sinabi ni Jesus, Tandaan ninyo ito, isa sa inyo na kasalo ko'y magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya. Ako po ba, Panginoon? Sumagot siya, Isa sa inyo na kasalo ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong yaon ang hindi na ipinanganak. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito ang aking katawan. Wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang imno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, Ako'y iiwan ninyong lahat sapagkat nasasaad sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at mangangalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, Kahit ako'y patayin, iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Tandaan mo, sabi ni Jesus sa kanya, sa gabi ring ito, bago tumilaok ng makalawa ang manok, ay maikatlo mo akong itatatwa. Subalit matigas na sinabi ni Pedro, Kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo itatatwa. Gayon din ang sabi ng ibang alagad. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Dito muna kayo at mananalangin ako. Ngunit isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan, at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, Ang puso ko'y tigib ng hapis at halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at magbantay. Pagkalayo ng kaunti, siya'y napatira pa at nanalangin na kung maaari wag nang dumating sa kanya ang oras ng paghihirap. Ama ko, Wika niya, pangyayari mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang kalis na ito ng paghihirap. Gayunmay, wag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, Natutulog ka, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lang?
Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muling lumayo si Jesus at nanalangin. At ang dati niyang kahilingan ay siyang sinambit. Nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagad at naratnan na namang natutulog sapagkat sila'y antok na antok. At hindi nila malaman kung ano ang kanilang sasabihin sa kanya. Sa ikatlong pagbabalik niya ay kanyang sinabi sa kanila, Tulog pa ba kayo hanggang ngayon? Kayo ba'y namamahinga pa? Tama na. Dumating na ang oras ng anak ng tao'y ipagkakanulo sa masasama. Tayo na't narito na ang magkakanulo sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, isa sa 12, nakasama ng maraming taong may mga dalang tabak at pamalo. Inutusan sila ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Ang taksil ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat. Ang hagan ko, iyon ang inyong hinahanap. Siya'y dakpin ninyo at dalhin, ngunit bantayang mabuti. Pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. Guro, Ang bati niya sabay halik. At sinunggaban si Jesus ng mga tao at dinakip. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga naroon at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang tenga na iyon. At sinabi ni Jesus sa mga tao, Tulisan ba ako? At naparito kayong may mga dalang tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw ako'y nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit kailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Nagsitakas sa mga alagad at iniwan siya. Sinundan siya ng isang binatang walang damit sa katawan, maliban sa balabal niyang kayong lino. Sinunggaban siya ng mga tao, ngunit iniwan niya ang kanyang balabal at tumakas na walang kadamit-damit. At dinala nila si Jesus sa bahay ng pinakapunong saserdote. Dooy nagkatipon ng lahat ng punong saserdote, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Si Pedro'y sumusunod sa kanya, ngunit malayo ang agawat. Nagtuloy siya hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote, naupo sa tabi ng apoy at nagpainit na kasama ang mga bantay. Ang punong saserdote at ang buong Sanhedrin ay naghahanap ng maipararatang kay Jesus upang may papatay siya. Ngunit wala silang makuha. Maraming saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kanya. Ngunit hindi nagkaisa ang kanilang mga patotoo. May ilang sumaksi laban sa kanya at nagsabi ng ganitong kasinungalingan. narinig naming sinabi niya, gigibain ko ang templong ito na gawa ng tao, at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na hindi gawa ng tao. Gayon may hindi pa rin nagkaisa ang kanilang mga patotoo. Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus. Ano masasabi mo sa paratang nila sa iyo? Bakit di ka sumagot? Ngunit hindi umimik si Jesus. Hindi siya nagsalita gapotok man. Muli siyang tinanong ng pinakapunong saserdote. Ikaw ba ang Mesiyas? Ang anak ng kataas-taasan? Ako nga. Sagot ni Jesus. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At makikita ninyo siyang dumarating nasa alapaap ng langit. Winarak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuotan at sinabi, Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? Ang hatol nilang lahat ay kamatayan. At niluran siya ng ilan, piniringan at pinagsusuntok, kasabay ng wikang,
Hulaan mo nga, sino ang sumuntok sa iyo? At pinagsasampal siya ng mga bantay. Si Pedro na may naroon pa sa ibaba, sa patio, nang dumating ang isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote. Nakita ng babaeng ito si Pedro na nagpapainit sa apoy at kanyang pinagmasdang mabuti. Kasama ka rin ng Jesus na iyang taga Nazaret. Sabi niya, ngunit tumanggi si Pedro. Hindi ko nalalaman. Hindi ko naunawaan sinasabi mo. Sagot niya. At siya'y lumabas sa pasilyo at tumilaok ang manok. Nakita na naman siya roon ang alilang babae at sinabi sa mga naroon, Ang taong ito ay isa sa kanila. Ngunit itinatwa na naman ito ni Pedro. Makalipas ang ilang sandali, sinabi na naman kay Pedro ng mga nakatayo roon, Talagang isa ka sa kanila. Taga-Galilea ka rin. Sumpain man ako ng langit. Talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. Sagot ni Pedro. Siya namang pagdilaok ng manok. Naalaala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus. Bago tumilaok ng makalawa ang manok, ay makaitlo mo akong itatatwa. At siya'y nanangis. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Kayo na ang nagsasabi. Tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato. Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus. Kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakapatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya sa isang bilanggo. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Tanong uli ni Pilato. Ipako sa krus! Sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ani Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus! Ipako siya sa krus! Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona, at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinagahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama nila Alejandro at Rufo.
Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. At kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota. Ibig sabihin, puok ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kaniya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy natutupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatango-tangong nagsabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus! Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ang sabi sa isa't isa, Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan, na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya. Inalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, Pakinggan ninyo! Tinatawag niya si Elias! May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tignan nga natin kung darating si Elias upang ibabasa. Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Lumuhod ang lahat. Biglang nawarak sa gitna ang tabing ng templo, mula sa taas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Naroon din ang ilang babae at nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni na Santiagong bata, at Jose, at si Salome. Mula pa sa Galilea nagsisunod na sila at naglingkod kay Jesus. At naroon din ang iba pang babaeng sumama kay Jesus sa Jerusalem. Nang magtatakip silim na, dumating si Jose na taga-Arimatea, isang iginagalang nakagawad ng Sanhedrin. Siya'y naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Sapagkat araw noon ng paghahanda o bisperas ng araw ng pamamahinga, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus. Kaya't ipinatawag niya ang kapitan at tinanong kung ito'y totoo. Nang malaman niya na sa kapitan na talagang patay na si Jesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Bumili si Jose ng kayong lino. Nang maibaba na ang bangkay, ay kanyang ibinalot sa kayong lino ito
at inilagay sa libingang inuka sa tagiliran ng dalisdis na bato. Pagkatapos, iginulong ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. Nagmamasid naman si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Jose, at nakita nila kung saan inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Maupo na po ang lahat. Muli po, isang maligayang gabi, maligayang araw sa ating pong lahat. Ngayon na ating pong ipinagdiriwang ang linggo ng palaspas sa pagpapakasakit ng Panginoon. Pakiwagayway nga po ang inyong mga palaspas. Parang wala nang lakas. So. Mapagod agad, no? Sige po. Ngayon ay ginugunita natin. Ibig sabihin, naganap na ito, nangyari na ito. Ginugunita lang natin upang muli na matuto sa nakalipas, matuto sa mga pangyayari ng nakaraan, at depende na sa atin ngayon kung natuto na ba tayo o uulitin natin ang mga pangyayari na medyo hindi maganda, no, na nagdulot ng ating kapahamakan. Sa pagsisimula ng ating rito ng Linggo ng Palaspas, marami po ang may dala ng palaspas, marami ang naroroon, siguro, no, imagine niyo po, no, pumasok si Jesus sa Jerusalem, bagamat alam ni Jesus kung ano ang mangyayari, alam na ni Jesus kung gaano kadami ang tao ang sasalubong sa Kanya. Alam din ni Jesus na marami doon ang nakikiusyoso lang, gusto lang siyang makita, gusto lang makigulo doon sa dami ng tao dahil no, may darating na isang espesyal na tao marahil, o baka lang din narinig nila na ang parating ay isang hari. Pero kahit na hindi malinaw sa mga nasa Jerusalem, no, nasa loob ng Jerusalem, ang kanyang pagdating, pumasok pa rin siya. Kahit na alam niyang dito ay maraming sisigaw sa kanya, matapos sumigaw ng Hosana sa anak ni David, Hosana sa kaitaasan, ay may sisigaw din dito na ipako siya sa krus, patayin siya, patayin siya. Pero hindi binago ni Jesus ang kanyang desisyon. Pumasok siya doon upang tapusin ang kanyang misyon. Pumasok siya upang tuparin ang plano ng Diyos na kaligtasan para sa ating lahat. Pakiwagayway nga ulit ang inyong mga palaspas. Tingnan nyo nga po yung katabi ninyong may hawak ng palaspas. Sabihin nyo nga po, matanda ka na. Kasi yung mga kabataan, no, sige po, pakibaba na, no? Yung mga kabataan, hindi ko alam kung alam na ba nila yung sinisimbolo ng pagwawagayway, sinisimbolo ng kung bakit tayo nagpapabasbas ng palaspas. Alam na kaya nila? O sinabi lang ng nanay, dalin mo to, pabasbasan mo. Kasi ang sabi ng mga matatanda, para pag kumidlat, hindi tayo tatamaan. Para kung may dumating na aswang, hindi tayo papasukin ng aswang. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, matanda ka na. Baka nagpapaniwala ka pa na ang palaspas ay agimat o anting-anting. Hindi po yan anting-anting. Ibig sabihin na may dala kang palaspas, kung tutuusin po, kung mapapansin nyo kanina, sa mga dinaanan natin, ang daming tao deadma. Yung iba, tuloy lang. No? Ganon din siguro nung panahong iyon. Kasi di ba, pagpasok sa Jerusalem, marami doon talaga yung nagtitinda. Marami doon talaga naghahanap buhay. So, po pwedeng, hindi nila pinapansin, anong pakialam ko kay Jesus? Diba? Maghahanap buhay na lang ako, kikita ba ako dyan?
Kaya isipin niyo po, hindi po ito yung pumasok si Jesus, lahat nakatitig, lahat sumasang-ayon, hindi. Imagine niyo, ganun din ang mga pangyayari. Kailangan pa natin patigil yung traffic kasi didedmahin lang tayo niyan. Pero tuloy, kaya alam ng tao o hindi, malinaw kay Jesus, ang kaligtasan ay para sa lahat. Pero tayo na may hawak ng palaspas, na sumisimbolo na habang winawagayway natin, ibig sabihin, dapat alam natin, malinaw sa atin, dahil tinatanggap natin si Jesus at gusto natin siyang samahan sa kanyang pagpasok hanggang sa kanyang pagtatapos o paglabas. Kasi pumasok sa Jerusalem, tapos ilalabas din siya. At doon ay papatayin at doon na ang katuparan ng lahat. Yun nga lang, no? Hanggang saan ba tayo sasama kay Jesus? Ngayon, nagsisimula ang tinatawag nating mga mahal na araw. Narinig natin yung mahabang bahagi ng kwento kung ano ang mangyayari sa mga susunod pang mga araw. Matatakot ka ba? Aayaw ka na ba? O matapos basbasan ang inyong mga palaspas, uwi na. And then kanya-kanya na tayo. Hindi pa tapos, nagsisimula pa lang tayo. Kaya, kalma ka lang. No? Kalma lang. Kasi baka binigay na agad natin yung lahat ngayon, tapos bukas pagod na, sa susunod wala na, susunod sa Biyernes, lalong wala na. Ang palaspas na hawak natin ay tanda ng ating pagpupugay, tanda din yan ng pagpapasalamat natin kay Jesus dahil hindi siya natakot pasukin, hindi siya natakot pumasok sa Jerusalem kahit na alam niyang ito ang kanyang katapusan. Katapusan ng kanyang buhay, pero pagsisimula naman ng ating kaligtasan. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, gusto kang iligtas ni Jesus. Nasa atin, para sa atin po ito. Gusto tayong iligtas ni Jesus, pero ang tanong, gusto mo bang iligtas ka niya? Gusto mo bang maligtas? Ang maliligtas lang ay yung hanggang kamatayan at muling pagkabuhay, naroroon tayo sa kanyang tabi. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, buong kababaang loob nating itaas sa ating Ama sa langit ang ating mga panalangin at alang-alang sa pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus, manalig tayong diringgin niya ang ating panalangin. Sabihin natin, Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa sambayanang Kristiyano, upang ang mga palaspas ay maging tanda ng pagsunod ng bawat isa sa halimbawa ni Kristo na nag-alay ng sarili sa krus upang matutunan ng bawat isa na mag-alay ng kanilang oras, kakayanan at yaman
sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa buong daigdig, upang mabatid ng lahat ng tao na walang patutunguhan ang pagkamakasarili at matatamo lamang ang tunay na kagalakan sa pakikipagkapwa at pagtulong sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, naghihirap at naghihingalo, upang ang pagpapakasakit at pagbuhos ng dugo ni Kristo ang maghatid sa kanila ng paghilom, kapayapaan at bagong lakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan, upang piliin nating lumakad kasama ni Jesus, manatiling kasama niya sa panalangin, tumayo sa paanan ng krus, upang sa huli ay makasalo tayo sa kagalakan at kaligtasan ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, makasapit nawa sila sa bagong Jerusalem sa pamamagitan ng pag-aalay ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ipinakita mo ang iyong pag-ibig sa anak mong nakabayubay sa krus. Alang-alang sa kanyang pag-aalay, dinggin mo nawa ang mga panalangin itinataas namin sa iyo. Gawin mo kaming kaisa niya upang amin siyang masundan at makisalo kami sa kanyang buhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Tinapay
Sumayin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Masana, masana sa kaitaasan, Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayundim naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. At sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong
Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nangayos ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nangayos ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kristo. Amen. Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko ring ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya kung dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Diba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay,
bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Mga paanyaya, sa darating na ika-25 ng Marso ay ang Lunes Santo, Sinimalakaya o Filmmaking Contest. Ika-26 ng Marso, Martes Santo, ay ang pabasa na magsisimula sa ganap na ika-7 ng umaga hanggang sa ika-12 ng hating gabi. Mayroon pa rin po tayong banal na misa sa ika-6 ng umaga. Huwebes Santo, Krisimas sa Manila Cathedral sa ganap na ika-6 ng umaga, misa ng huling hapunan naman sa ganap na ika-5 ng hapon. Biyernes Santo, morning prayer ika-6 ng umaga, Istasyon General, pagkatapos ng morning prayer, 7 palabras naman sa ganap na ika-12 ng tanghali, Passion of Christ sa ika-3 ng hapon, na susundan ng prosesyon ng Santong Entierro, Prosesyon de Silencio at Tinebre. Ika-30 ng Marso, Sabado de Gloria, morning prayer ika-7 ng umaga, Easter Vigil sa ganap na ika-8 ng gabi na susundan naman ng salubong. Ika-21 ng Marso ay ang muling pagkabuhay. Ang ating banal na misa ay sa ika-6 ng umaga, ika-9 ng umaga at sa ika-6 ng gabi. Maraming salamat po. Bilang karagdagan po, i-kondisyon na ang sarili, bagamat ang mundo ay nagpapatuloy at sinisikap nilang kunin yung ating oras dahil dati-rati kapag mahal na araw, wala nang pasok. Pero ngayon, mahal na araw na, Biyernes Santo na, sagad-sagaran, may pasok pa. Kaya kailangan mo rin i-kondisyon ang iyong sarili. Simula ngayon, mahal na araw na, kaya laging isaisip na yung mga dapat nating gawin na hindi makukuha yung atensyon at oras natin at hindi ito madala sa ibang mga bagay para hindi natin mabalikan yung pinakamahalagang ginagawa at gagawin ng Diyos para sa atin. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mahal na araw na. Para mas maintindihan nyo po yung kahulugan ng mga mahal na araw, so dapat sikapin natin na sa mga susunod na araw hanggang sa Pasko ng Pagkabuhay, present ka sa mga pagdiriwang na gagawin natin. Kahit may pasok, kahit nasa opisina, nasa eskwelahan, isaisip lagi, mahal na araw ngayon, may ginagawa ang Diyos para sa akin. Okay po ba yun? Yan. Hindi naman sinasabing malungkot tayo, no? Kundi ang sinasabi lang sa atin ay ibigay natin yung atin pong atensyon, no? Focus lang tayo para mas unti-unti, no? Kada taon, lumalalim ang ating pag-unawa sa mga pagdiriwang katulad nito. Sa darating ding Huwebes, Huwebes Santo, pakidala nyo po yung inyong mga handog solidad, yung alkansya na pinamahagi natin nung simula ng 40 days ng ating paglalakbay at yun ay iaalay nyo po sa pag-aalay sa loob ng misa. Sa darating na Huwebes Santo po yun. Okay? Sige po. Maraming salamat po. Magsitayo na lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagbabasbas. Ang Diyos Amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sa mga magpapabasbas po ng palaspas, yung mga bagong dating, doon na lamang po sa may gilid, sa may gate po. Lay minister, pakibasbasan.